guys! Welcome to my YouTube channel, K Studio. Yes po, sa araw na ito, medyo masyadong maano yung topic natin about online lending app. So tulad ng kita nyo sa title po, panoorin nyo po at yung pwede kong ma-share na makakatulong po talaga ito sa inyo. Lalo na po yung mga nag-iisip, nagbabala na umutang sa online lending app. So guys, sit back. Magmuna-muna tayo. So first of all, sa online lending app, meron tong agreement na hinahaya natin sila ng ma-access ang ating contacts, ang ating messages, at yung mga app na naka-install sa ating cellphone. So, binibigyan natin sila authority, no? Nasisave nila yan. So, once na, siyempre, utang tayo, 7 days ang payment period. So, hindi naman natin inaasahan minsan may mga emergency. Hindi tayo makatabi ng ibabayad sa mismong due date. So, ang mangyayari, ang gagawin nila is kukontakin nila lahat ng mga nasa phone book mo. May access sila eh. Tapos, yung mga contact reference mo, tatawagan nila, text nila. At supugay ang nagiging doble-doble yung nagiging distress natin, emotion, yung pananakot, at lalo na yung kukontakin yung mga walang kinalaman sa atin. So, yes guys, yun ang gagawin nila. Lahat ng posible na pwede nilang kontakin sa contact list mo ay tatawagan nila. Siyempre, utang natin yun, dapat talaga natin bayaran. Ang nangyayari kasi, may mga bagay na hindi tayo naasahan, hindi tayo nakakabayad on time. So, gano'n ang nangyayari. At saka pag overdue na siya, mayroong penalty na sabihin natin 70 pesos per day. So, malaki na rin yun kung naiipon sa isang buwan. At bukod sa penalty, tatagparin ka pa ng tawag, ng hindi magagandang salita. So, kung gaano ka bigat yung pinagdadaan natin nung nangailangan tayo ng pera, mas doble pa ang bigat ang ating nararamdaman pag hindi tayo nakabayad on time sa mga online lending app. So, napakahirap guys. Kaya yun ang gusto kong share sa inyo. Kung nag-iisip kayo, nagbabala kayo na umutang sa lending app, please, hanggat maaari, iwasan ko natin. Dahil talagang hindi maganda yung maging resulta ng kanilang sinasabi. Although may proseso tayo, tulad ng malaking bangko dyan, yung mga legit na mga microfinance, may mga arrangement naman silang ginagawa para maging mas magaan sa atin ang pagbabayad. Pero sa mga lending app, hindi. Wala sila. Ang kanila is pananakot at saka emotionally talagang imbis na, di ba? Imbis na sabihin na, sige, hanapan mo ng paraan po, maghintay po kami para maiwas pang late penalty. Pero hindi sila ganun. Kasi naranasan ko rin po na malampasan sa due date. For example, sa my business. Hindi ako nakabayad on time. So, tumatawag sila. Pero maganda yung pakiusap nila. Tatanungin ka kung bakit hindi ka nakakabayad, ano nangyayari. Yun, sabihin, sige, para hindi ka mas luluwal. Kasi, auto yan eh. Yung parang automatic yan sa system nila na once na ma-overdue, talagang may interest na yan, may penalty. So, yun ang sasabihin nila, may business na para hindi ka na malakyan sa mga penalty, mas maganda sana ma-settle mo siya. So, kailan po ba So, yung parang positive sila na magagawa mo ng paraan. Kaya naman, sa awa ng Diyos, na-settle ko po siya sa my business. At hindi siya maganda siya kasi hindi siya yung
pag nag-late payment ka na, babalikan naman sa number 1, bababaan yung credit limit mo. Hindi, patuloy pa rin siyang tumataas at nakaka-reloan kagad. Yun ang nakaganda dun sa Maya business. So yun, pero sa online lending, naku po, wala silang ganun. Mag-extension, automatic yun sa system nila na nakalagay yung extension. Hindi pwede na ipapartial mo yung extension. Wala sila. At sangkatutak talaga na text messages, pati yung mga contacts natin sa phone book natin na hindi naman pansin ko nakakahiya na sila ang naistorbo. So lahat gagawin nila talaga. Siyempre, inutang natin kasi yun eh. Sira din eh. Kumpanya din maglulugi kung hindi magbabayad yung mga nangutang. Pero ang nangyayari kasi, 7 days yung binibigay na, although nag-agree tayo noon, di ba, before tayo nag-withdraw ng ating loan, eh nakalagay na doon na for 7 days payment lang siya. So in the first place, alam talaga natin. Pero yun nga, dahil sa mga pagkakataon na hindi inasahan, hindi tayo makabayad, kaya tatagta rin talaga tayo ng text messages, tawag. Hindi sila titigil sa katatawag sa atin. So, yun, kung nagbabala ka pa lang, sana mapanood mo to, nagkaroon ka ng knowledge, ganito ang maging sitwasyon pag once na umutang tayo sa lending app at hindi tayo makabayad sa due date mismo. So, may advantage din naman ang utang sa online kasi sa hirap ba naman ng buhay ngayon, lahat tayo may mga pangangailangan, di ba? Lahat, mahirap makahiram ka sa kaibigan mo kasi syempre, kahit man medyo nakakaaluwa siya, nakabudget na yung kanyang pera. Kumbaga, wala yung nakaset aside para sabihin na, ito, pag umiram sa ganito, bibigay ko, di ba? Wala, mga budgeted na yan eh. Kaya mahirap umiram kung sa tao tayo umiram. Kaya yung pinaka-mabilis, pinaka-last sort talaga natin is yung sa online lending. Pero, kung nasa ganung sitwasyon ka na wala nang choice eh, yun na lang ang kaya mong, ihanda mo ang sarili mo. Dapat. Kasi nag-agree ka doon, makikita pa lang natin 7 days yung payment. Dapat nagbayad na. So, kung kaya naman, bakit hindi? Pero kung mas sabihin mo lang, bahala na. Minsan kasi yun na nangyayari. Bahala na, gagawin ko lang yung parang pag malapit na, di ba? Pero hindi. Ang mangyayari naman yun, kung gano'n gagawin, sabi, bahala na lang. Magamit lang pera. Lalo na kung due date ng kuryente, di ba? Saan tayo ko? Baka tayo maputol, hindi utang tayo rin. Kung bahala na lang, gagawa na lang parang pag malapit na. Pero hindi pala maganda yung ganun idea na bahala na lang kasi siguradong hindi makakabayad on time. So, mas mahirap. Mas madidistress kayo yung pag-iisip mo emotionally, tapos madadamay pa ibang tao. So, yun ang disadvantage na sana guys, kung nag-iisip kayo, nagbabalak kayo, magutang sa online lending, please, kung hanggat maaari, iwasan po natin. Kung meron sa inyo dyan, sa inyong barangay, meron kayong ASA, or mayroong card bank, yun, may RAFIF, microfinance, ngayon merong buwan puhunan. So, andyan sila sa mga barangay lumalapit. Kasi, grupo yun, kailangan at least 10 in a group, 10 person na group para makabuo. Tapos mas mababa yung interest, monthly ang pagbayad, pwede kang pumuli kung 1 year, 6 months. So yun ang pwede nating malapitan. Pero yun nga lang, sa mga ganyan na microfinance, it takes time. Hindi yung tulad sa online na cellphone lang gamit natin, in just 5 minutes, andyan na ng pera. Sa kanila, syempre may pipirman tayo, yung papel, ipaprocess pa doon sa office. Tapos, after
For example, ngayon ka nag-apply, ngayon ka nag-fill up ng papers, the following week ka pa marirelease. So, ganun talaga maiproseso. Maghihintay, kumbaga, hindi ganun kabilis tulad sa online lending. Pero, ang nakaganda kasi sa mga microfinance na to is, for example, wala kang tambay ngayon, pwede silang magpakusapan. Wala kang mababayad, pero sisikapin ko na makabayad. So, yun guys. Sorry, mayroong magtitiket dito. So, yun guys. Kung nagko-contemplate kayo sa mga microfinance, yung legit na microfinance, yung nakikita nyo dyan, yung ASA, pwede rin kayo lumapit dyan para makahiram. At syempre, pag ganyan kasing utang, mas maganda yung pupuntahan ng utangin natin is either i-business natin. So, yun lang mga suggest. So, bahala kayo para mag-decide, diba? So, yung akin lang is, siyempre, pinagdaanan ko yan, ano ko yung hirap, diba? Yung emotionally, ganun ang nangyayari. So, gusto ko lang din ma-share para kayo rin is babalak kayo pumutang sa online. Is may idea na po kayo kung ano. Kahit gaano pa kaganda yung offer nila, kasi minsan magandang offer nila, pero pag kita mo doon, di ba, iba pala ang laki ng bawas, ang laki ng patong. Pero no choice tayo eh. Yun lang ang madaling malapitan. So yun guys, sana may natutunan kayo. Comment down below kung ano yung mga naranasan nyo rin kung sakaling dumating din kayo sa point na yun. I'm happy to hear from you para mayroon din akong idea kung anong mga karagdagang kaalaman na malalaman ko tungkol sa mga online lending. So yun guys, thank you for watching. See you again in my next video. Bye!